Hey yo, what's up mga katropa? This is Gerald Binuya and welcome back to my channel, and don't forget to subscribe and click notification bell to get notified. And for today's vlog mga katropa, ito na po ang pinakahihintay natin, ang sahod po, sahod reveal, okay? Yun, ikoti ko ako. Resibo, ayan, ginawa ko kanina. Ayun mga tropa, no? Bago ko po simulan ang vlog na to, o bago natin discuss yung sahod ko po dito sa Quebec, Canada, gusto ko muna sabihin sa inyo, o disclaimer lang na hindi po lahat ng sahod po dito sa Canada pare-pareho po. Siyempre, may mga provinces or cities dito sa Canada na iba-iba po ang minimum wage po nila. Okay, like for example, dito po sa Quebec, Canada, ang minimum wage po dito isa sa 15.25 per hour dati. Pero ngayon nasa 15.75 Canadian dollars per hour na. Nung May 1, 2024 po nagtaas. Okay? Tapos, eto mga tropa, no? Ang pasok ko po dito sa Canada hindi po kumpletong 8 hours. Nasa 7.75 hours. Ngayon magtatanong kayo kung ano po yung 0.75. Hindi ko rin po alam. Hindi ko alam kung saan galing yun, yung 0.75. Di ba meron lang tayong 60 minutes sa isang oras? Tapos may 0.75. Napaisip talaga ako at napatanong ako sa mga matagala dito, hindi nila masyadong mapaliwanag sa akin kung bakit ano yun. Baka oras dito, no? Sa mga may alam po, pakipaliwanag naman po dito para maliwanagan din po ako. Okay? Bali, 7.75 hours lang po. Then, syempre, mga tropa, ang per hour po namin dito above minimum. Above? Above minimum. Nasa 20.57 Canadian dollars per hour po kami. 'Di ba? From 15.75 tumalon siya sa 20.57 Canadian dollars, 'di ba? Pero mga tropa, mas may tataas po dito sa ibang mga cities, mga provinces, may 25 pa nga meron pang may 30, ganyan. Depende po sa trabaho at depende rin po sa pinag-usapan ng employer, between employer at po sa employee. Kaya po sa amin, 'di ba? 15 lang, 15.75 naging 20.57, 'di ba? Okay, ganun lang po mga tropa, no? Okay. Sahod po dito every Thursday. Sa amin na, ewan ko na sa iba. Tapos 2 weeks. 10 days lang. Weekdays, 10 days plus overtime ng Sabado or Linggo. Ngayon, kung meron kang overtime ng Saturday, gaya ko po, nasa 12 days po ang pinasok ko. Siyempre, iba yung rate ng overtime. Okay, eto na mga tropa, no? Bale, yung sinahod po namin nung May 16, ang pinaka net pay ko po nasa 1,110.67 Canadian dollars. Okay? Tapos, nung May 30, ang sinahod ko po nasa 1,128.68 Canadian dollars. So, ang pinaka-total po na sinahod ko po, kung pagsasamahin ko po yung May 16 and May 30, nasa 2,239.36 Canadian dollars. Then, i-times po natin sa 42.50 na palitan po ngayon. Depende po mga tropa, no? Basta dito po tayo sa palitan po ngayon. Okay? Nasa 95,172.8 pesos. Ito mga tropa pala, meron pala akong share sa inyo. Kasi 'di ba, sa deduction namin, meron kasing na 166 po dito na kinakaltas sa amin. Okay? Sa sinahod po namin ng May 16 tsaka May 30. Para saan ba yun mga tropa? Iyon po ay para dun sa cash advance po na binigay po sa amin ng company. Kasi di ba bago lang kami, meron po kami 500 Canadian dollars na binigay po sa amin na cash advance. Tapos mga tropa, ikakaltas po yung sa sahod namin sa tatlong sahod po, tatlong sahuran. Kakaltasan po kami ng 166 po na Canadian dollars. Yan. Kaya medyo bawas talaga ang sahod namin. Pero mga tropa, ito ay share ko lang sa inyo. Kasi 'di ba yung deduction na yon na cash advance, hindi naman siya yung regular talaga na expenses, 'di ba?
Ngayon mga tropa, kung tatanggalin po natin yung 166 po na Canadian dollars dito sa deduction o sa expenses, ang possible po na masasahod ko po dito sa Canada with overtime po ng Sabado or Linggo, o yun, ang masasahod ko po mga tropa nasa 109,282.8 pesos. Yun mga tropa. Diba ang laki? Hindi siya ganong pagod. Hindi ka pagod na yung paspasan na basta i-share ko sa inyo yung kaibahan dun sa trabaho ko po sa Japan tsaka po dito. Ito mga tropa, sarili ko lang na experience to o hindi po lahat ng OFW pare-pareho po tayo ng experience at sahod. Okay? Huwag niyo po ikukumpara yung sahod ko po dito at sahod ng iba. Sabi ko nga po sa inyo, yung sahod po dito iba-iba po ang minimum wage at depende rin po sa pinag-usapan po ng employer, okay? Yun po. Kaya wag niyo po ikukumpara, bakit si ganyan sahod, bakit ako ganyan, di ba? Wag naman po ganoon. Kasi mga tropa, iba-iba talaga ang sahod po dito sa Canada, minimum wage. Okay? Okay? Yun mga tropa, alam ko ito yung pinakahihintay nyo kasi ang daming tatanong sa akin na yung salary ganyan, sahod reveal ganyan. Wala, di ba? Kasi nung una wala pa, syempre maraming pang nagsisimula pa lang, wala pa akong ma-reveal, di ba? Kaya ngayon, ito mga tropa, yan, ito po ang possible na pwede ko masahod talaga. Literal mga tropa, talagang possible na yan po talaga masahod ko every month. Basta may overtime ka ng Sabado. Okay? Yun. Di ba? Laki no, 109,282.8. Ano yun? Net na yun. Net pay na yun every month. Ayun mga tropa, yan po ang net pay ko. Pero ala pa dyan yung allowance mo. Siyempre kailangan mo magtabi ng allowance mo para may pera ka dito sa Canada in case na Siyempre magbabayad ka pa ng internet mo pala. Yung expenses na hindi po kasama sa expenses dun sa payslip, di ba? Kaya siyempre meron ka pa rin naman na allowance na hawak dapat para sa internet, ganyan, pagkain mo, di ba? Yun. Yung expenses ko po para sa pagkain, i-share ko lang sa inyo next time. Kasi ngayon pa lang ako, ngayon pa lang ako namimili ng ng buo talaga. Okay, next time i-share ko sa inyo. Tapos every 2 weeks kasi yung yung pagkain, no. Tapos yung internet ko, basta mga tropa, i-share ko po sa inyo yung expenses ko na hindi po kasama dun sa payslip, no. Para alam nyo din kung magkano yung nababawas po dun sa net pay ko na possible po na 109,000 mahigit. Okay? Ayun mga tropa, no? At sana nabigyan ko kayo ng idea at nabigyan ko po kayo ng inspirasyon sa vlog po na to. Kasi mga tropa, no? Basta sumasahod ka dito ng ng 20 Canadian dollars, tapos may OT ka ng Sabado, di ba? Okay na, di ba? Yung 100,000 pesos malaking bagay yun. Okay? Ayun mga tropa, sana nabigyan ko kayo ng idea, nabigyan ko kayo ng inspirasyon na yung iba nawawala ng pag-asa kasi nga kasi nga mga tropa, mataas din po talaga ang cost of living dito. Pero syempre papakita ko sa inyo yung mga discarding malupit. Yung mga sales, yung mga sale, yung mga 30%, mga ganon, 50% na discount, mga ganon. I-share ko po sa inyo mga tropa kapag namili kami ulit. Okay? Kasi nung time na namili kami, medyo busy, medyo rush, tsaka palobat na ako nun. Next time, expenses naman para para aware din kayo. Okay? Ayun mga tropa, syempre, hindi ko naman tatapusin ang vlog na to na hindi ko sinasabi sa inyo to. Share to inspire, not to impress. Pray hard it works, stay humble, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!